Welcome to Phobia City, ang lugar kung saan namamalagi ang pinakamadilim at malagim mong bangungot, takot at kilabot. Masiglang naglalakad si Natalia papunta sa apartment ng kanyang boyfriend. Excited na siyang bisitahin ito dahil halos isang linggo din silang hindi nagkita. At higit sa lahat, first anniversary nila bilang magjowa. Maganda ang panahon ngayong araw na ito, gaya ng kanyang mood. Payapa ang mabangong hangin na hinahaluan ng alimuyak na mga iba't ibang uri ng bulaklak na sumasayaw sa paligid na dinadaanan ng dalaga. Mahinhin ang sikat ng araw dahil hindi ito masyadong masakit sa balat. Kahit alas 8 na ng umaga na siyang pabor sa babae dahil hindi siya nakapag-apply ng sunscreen. Nalimutan niya, dulot ng sobrang pananabik, pumunta kay Leo na kanyang boyfriend. Napahinto si Natalia matapos tumawid sa pedestrian lane ng malawak na kalsada nang mapansin sina Ira at Lucy. Mga close friend niya dahil kaklase niya ito, black section sila. Mabilis na pumunta ang mga to sa gray na sedan kung saan naghihintay ang kanilang mga boyfriend na sina Joseph at David. Aalis ang mga to para sa isang road trip. Holiday kasi bukas ng Lunes at wala silang pasok ngayong Sunday sa school kaya mahaba-haba ang oras para gumala. Sa ika-4 at huling palapag ng building na nasa harapan ngayon ni Natalia ay naroroon ang tinutuluyan ni Leo. Sa 3rd floor naman ay ang tinutuluyan ng mag-best friend na sina Lucy at Ira. Sisigawan na sana ni Natalia ang mga kaibigan pero nagimbal siya nang makita sina Joseph at David na parehas walang ulo. Napako sa kinatatayuan ang dalaga. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata para kumpirmahin kung namamalikmata lang ba siya. Subalit, tama ang una niya nakita dahil wala pa ding ulo ang mga binata. Nakilala niya si David kahit walang ulo dahil mas matikas ang build ng pangangatawan nito kumpara kay Joseph. Sumakay ang lalaki sa driver's seat samantalang pumasok sa likod ng sasakyan ang mag-boyfriend na sina Joseph at Lucy. Kahit tinamaan siya ng matinding sindak at pagkalito, ay pinilit niyang umalis sa kanyang kinatatayuan habang nangangatal. Sinubukan niyang tawagin ang mga kaibigan. Pero huli na dahil isinara na nila ang kotse kaya hindi siya narinig ng mga to at mabilis na umandar ang sasakyan papalayo sa kanya. Huminto sa pagtakbo si Natalia nang muling maalalang suot niya ang kanyang kulay lilac na kitten heels. Regalo ito ni Leo noong first monthsary nila kaya iniingatan niyang hindi ito masira. Inikot niya ang paningin sa paligid. Saka lumanghap ng hangin at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Alam niyang masamang pangitain kapag nakakita ng walang ulo ang isang tao. Kaya kailangan niyang balaan sina Joseph at David. Naisip nito na tawagan o kaya i-chat ang mga kaibigan upang sabihin ang kanyang nakita. Pero nagtaka siya nang mapansing wala sa kanyang bulsa ang kanyang phone, maging ang wallet nito. Marahil ay naiwanan niya din ang mga to dahil sa pagmamadali na pumunta sa apartment ni Leo. Masama ang kutob ko. Kailangan ko silang balaan.
Hihiramin ko na lang yung phone ni Leo mamaya. Sabi nito sa sarili. Lumakad na siya papasok ng gusali, pero nabigla siya dahil muntik niya nang mabangga ang isang babae na mga nasa 30 pataas ng edad base sa itsura nito. Kilala niya kung sino ang babae. Ito ay si Jackie na isa sa mga tenant ng gusali kung saan nakatira si Leo. Hindi man lang ito nagulat kahit na muntikan na siyang nagkabanggaan. Mabuti na lamang at kaagad na huminto at tumabi si Natalia. Tila ba wala ito sa kanyang sarili dahil sa kawalan nito nakatingin habang nagpatuloy sa paglalakad. Lalong nagmukhang malalim ang mga mata nito dahil sa naglalakihan niyang mga eye bags. Wala din itong kasuklay-suklay at sobrang putla ng balat na naging dahilan kaya kaagad napansin ng dalaga ang mga pasa sa magkabilang braso nito. Malamang ay nabugbog na naman ito ng kanyang lasenggong asawa. Alam ng lahat na nakatira sa building na yon ang pananakit sa kanya ng kanyang asawa dahil palagi nila itong naririnig at gusto man nilang tulungan si Jackie ay hindi nila magawa dahil mahirap na namang mangialam sa away ng mag-asawa. Huminto ang kawawang babae sa gilid ng kalsada sa harapan ng pedestrian lane at tumayo lamang doon habang pinapanood ang mga dumadaang sasakyan. Gusto sana siyang kausapin ni Natalia pero naisip nito ang boyfriend at saka kailangan pa niyang balaan sina David. Kaya iniwan niya na si Jackie at pumasok na sa building paakyat kung saan naroroon si Leo. Bumuntong hininga si Natalia matapos marating ang 4th floor at nakatayo na siya ngayon sa harap ng pinto ng kanyang boyfriend. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng binata dahil hindi nito alam na pupunta siya ngayong ganitong oras. Balak niyang i-surprise ito kaya sinadya niyang huwag sabihin sa kasintahan na papunta siya ngayon. Ipangiti si Natalia dahil naiisip niya ang mga pwede nilang gawin ngayong maghapon. Pwede silang magmaraton ng paborito nilang series sa Netflix habang kumakain ng cookies and cream na ice cream o di kaya ay mamasyal sa mall at magsangyup. Lalo tuloy na sabik ang dalaga dahil sa mga naiisip niya magiging bonding nila ng kanyang kasintahan. Marahan niyang hinila ang kanyang kulay peach na Lululemon hair tie upang tanggalin ang tali sa kanyang buhok. Mas gusto niyang ngayong nakalugay dahil umaasa siyang mas mapapansin ni Leo ang kanyang angking kagandahan kumpara sa kung nakatali ang kanyang buhok. Nagtaka siya nang may mapansing bahid ng pulang likido sa kanyang palad. Nataranta siya at hinipo-hipo ang kanyang buhok at ulo pero wala naman itong dugo. Saan na naman kaya nanggaling to? Tanong niya sa sarili pero hinayaan na lang niya. Puro weird ang mga nangyayari ngayong araw pero hindi siya papayag na itong magiging dahilan ng pagkasira ng araw nila ni Leo. Marahan niyang pinihit ang doorknob ng 6-panel wooden door na kaagad ikinibukas nito. Walang ano-ano ay pumasok na siya sa loob. Napangiti siya nang sumalubong sa kanya at malanghap ang alimuyak ng fresh lavender na nagmumula sa usok ng air humidifier na nakapatong sa gitna ng babasaging mini round table ng bahay. Isa sa mga nagustuhan niya sa kanyang boyfriend ay daig pa siya nito sa kalinisan. Parang hindi lalaki ang nakatira sa apartment dahil sobrang organized nito magmula sa mga furniture, appliances at lahat ng mga gamit
na makikita sa loob ay maayos at nasa tamang lagayan. Napalingon si Natalia matapos marinig ang mahinang huni ng pusa na biglang lumapit sa kanya. Barbara, na-miss kita, baby girl. Ang cute-cute mo talaga. Nang gigil naman itong sabi habang hinihimas-himas ang sayamis na pusa sa ulo nito matapos niya itong lapitan. Ikiniskis naman ng pusa ang kulay chocolate nitong muka sa kamay ni Natalia bilang paglalambing, kaya natuwa ang dalaga. Barbara, nasan si Daddy? Tanong nito sa pusa, pero meow lang ang naging sagot nito. Umupo si Natalia sa malambot na sofa na mayroong cover na may design na puting abstract pattern at hinubad niya ang kanyang heels dahil nangangalay na siya. Wala pang 5 minuto ay tumayo na siya upang hanapin ang kanyang boyfriend. Maaga pa, malamang nasa kwarto pa ito at natutulog, kaya tinungo niya ang silid nito, pero walang ibang naroroon kundi ang makalat na higaan na para bang binagyo. Napakunot ng noo ang dalaga dulot ng pagtataka. Malinis sa bahay si Leo, kaya ibig sabihin ay tulog pa ito dahil hindi niya iiwanang makalat ang kanyang higaan kung siya gising na. Napangiti si Natalia matapos ma-realize kung saan posibleng naroroon habang natutulog ang boyfriend niya. Dali-dali siyang tumungo papuntang balkonahe ng apartment. Sigurado siyang naroroon si Leo dahil doon sila madalas tumambay at kapag inantok na ay naglalatag na lamang sila ng mattress. Malamig at presko kasi ang hangin, lalo na't nasa 4th floor ang apartment, kaya masarap matulog sa balkonahe. Kitang-kita din magmula dito ang kalsada at kabahayan na nasa ibaba. Nandito na ako. Sigaw ni Natalia para tawagin at magising ang kasintahan. Bukas ang pintuan ng balkonahe at tanging kortina lamang ang harang nito, kaya hinawi niya. At lumabas na siya, pero nabigla siya sa kanyang nadatnan. Si Leo ay nakahiga sa mattress. Nakahubad ito at ang masaklap ay may katabi itong babae na hubad din. Hindi alam ni Natalia kung totoo ba ang nakikita niya ngayon. Parang hindi agad ma-process ng utak niya. Para siyang sasabog sa pagkabigla at nanlabo na din ang paningin niya dahil sa mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Hindi niya akalaing magagawa sa kanya ni Leo ang magloko at nahuli pa niya mismo sa akto. Anniversary nila at excited siya, pero ganito lang pala ang kanyang maaabutan. Mga walang hiya, mga hayop kayo. Ubod ng lakas na sigaw ni Natalia habang umiiyak na naging dahilan ng pagkagising ng dalawang magkalaguyo. Halatang gulat na gulat ang mga to sa kanilang nakikita. Natalia? Nanlalaki ang mga mata at nauutal na sabi ni Leo habang nakatingin sa umiiyak at galit na babae. Mga hayop kayo. Ang baboy. Kararagal ang boses na paulit-ulit na singhal sa kanila ni Natalia. Imposible! Bulalas ng babaeng katabi kanina ni Leo na ngayon ay nakatayo na. Sa sobrang pagkagulat ay hindi na nito nagawang dumampot ng pwedeng iharang sa hubot-hubad niyang katawan. Paano mo nagawa sa akin to, Leo? Bakit mo ka niloko? Tanong nito sa nalilitong lalaki. Sinugod niya ang mga to. Pinaghahampas niya ang dalawa. Sinangga naman ng mga to ang kanyang kamay at sa di inaasahang pangyayari ay napalakas ang tulak niya sa babae
Kaya na out of balance ito at tuluyang nahulog sa ibaba kung saan naroroon ang kalsada. Dinig na dinig nila ang paglagabog ng katawan ng kabit ni Leo. Napanganga naman ang magkasintahan sa nangyari. Parehas nilang tinignan ng babae at lalo silang nagulantang ng daanan ng truck ang katawan nito. Kaya humiwalay ang ulo, ituluyang nadurog at kumalat ang utak sa kalsada. Sigaw at tilian naman ang mga taong nakasaksi sa ibaba. Napatakip sa bibig si Natalia habang umiiyak na gaya ng reaksyon ni Leo. Sorry. Sorry Talia kung niloko kita. Nangangatal na paghingi ng tawad nito sa babae. Hindi ko sinasadyang mahulog siya. Aksidente yun, alam mo yan. Nag-aalalang sabi ni Natalia kay Leo. Hindi siya pwedeng makulong. Ayaw niyang makulong. Mapapahiya siya at ang kanyang pamilya. Naupa-upo si Natalia habang nakatakip sa kanyang tenga na tila ba nababaliw, naririndi na. Hindi. Ayoko makulong. Muling sabi nito. Tumingin siya ng matalim kay Leo. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako niloko, di sana, hindi nangyari to. Kasalanan mo to. Sigaw at galit nitong paninisi sa tarantang lalaki. Ayoko makulong. Kailangan wala magsumbong sa pulis para hindi ako makulong. Anong gagawin mo? Nagtatakang tanong ni Leo kay Natalia, pero mabilis na tumayo ang babae. Buong lakas na itinulak si Leo, kaya mabilis din itong nahulog at lumagapak sa kalsada. Basag ang mukha nito at dilat na sumuka ng dugo habang nakatingin sa 4th floor kung saan naroroon si Natalia. Wala pang isang minuto ay nalagutan na ng hininga si Leo. Pero nanatiling nakamulat ang mga mata nito na tila ba nagulat bago mamatay. Napahugulgol naman si Natalia habang umiiling. Mabilis ang pangyayari. Hindi niya alam kung totoo ang lahat ng to. Gusto niyang magising kung sakaling bangungot lang ang lahat. Pumasok siya sa loob ng apartment mula sa balcony. Umupo siya sa sofa habang tulala at pinaprocess sa kanyang isip ang lahat ng mga nangyari nang mabaling ang atensyon niya sa salamin at lalo lang nadagdagan ang pagkalito at sindak niya nang makitang wala siyang refleksyon. Hindi. Paano nangyari to? Totoo ba to? Umiiling niyang tanong. Hinipo niya ang muka at tiningnan ng maigi ang kanyang mga braso at kamay. Nakikita niya ito pero kapag tumingin na siya sa salamin, ay wala talaga siyang makitang refleksyon niya. Biglang bumukas ang pinto ng apartment. May pumasok na 2 lalaking pulis. Walang tao dito sa loob. Sambit ng isa sa mga pulis sa kasama nito. Matapos nilang halugugin ang buong apartment. Naguguluhan naman si Natalia dahil dinadaan-daanan lang ng mga to ang sopa kung saan siya nakaupo ngayon. Napagtanto niya na hindi siya nakikita ng mga to at tanging si Barbara na isang pusa at sina Leo at ang kanyang kabit lamang nakakakita sa kanya. Ngayon na lamang na-realize ni Natalia na 1 taon na siyang patay at ngayon ay kaluluwa na lamang siya. Kaya hindi siya naririnig ni na Ira at hindi pinansin ni Jackie kanina sa ibaba kasi hindi siya nakikita ng mga to at kaya din siya may bahid ng dugo sa kamay dahil multo na lamang siya. Anniversary nila ni Leo sa mismong kaparehong petsa noong nakaraang taon nang mabasa niya ang chat conversation nito at ng kanyang kabit.
Sa sobrang sama ng loob ni Natalia dahil sa panaloko sa kanya ng kanyang pinakamamahal na lalaki, ay nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa balkonahe ng apartment ni Leo. Wala pang isang buwan matapos siyang mamatay at napatunayang suicide ang nangyari, ay nag-live-in na si Leo at ang kabit nito na tila ba wala silang konsensya sa nangyari dahil sa panloloko nila. Pagkalipas na 1 taon ay hinayaan ng tadhana na singilin ni Natalia ang mga taong may atraso sa kanya. Walang kasalanang hindi pagbabayaran kahit gaano man ito katagal. Habang nakaupo sa sofa at namumugto ang mga mata, ay napansin ni Natalia gamit ang kanyang peripheral vision na may nakatayo sa bandang gilid niya, kaya ibinaling nito ang kanyang paningin dito at bumungad sa kanya ang isang taong nakahood na kulay itim at may dalang karet. Madilim ang mukha nito kaya hindi makita ni Natalia kung sino ito. Inialok ng misteryosong nilalang ang kanyang palad sa kaluluwa na tila ba sinusundo na siya nito. Kaagad namang tumayo mula sa sopa si Natalia at inabot ang palad ni kamatayan. Kumaway si Natalia sa nakatungangang pusa na si Barbara na tila nagpapaalam at tuluyan na silang naglaho sa apartment. Nakapagiganti na si Natalia. Tapos na ang misyon ng bisita.